Alamin natin ang latest mula kay RS14, Let Narciso. Miss Let, good morning. Good morning, Lakay. Biyahing Davao Oriental nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw para personal na kumustahin ang mga kababayan nating naapektuhan ng malakas na lindol at tingnan ang naging pinsala. Alas 10 ngayong umaga ang dating ng Pangulo sa lalawigan at una nitong bibisitahin ang Manay National High School. Sunod itong pupuntahan ang Davao Oriental. Yes, Lakay? Manay Elementary School. National High School, Lakay. National High School, okay. At sunod itong pupuntahan ang Davao Oriental Provincial Hospital sa Malaysain na matinding napinsala ng lindol. Mula dito ay didiretso si Pangulong Marcos sa evacuation center sa bayan ng Tarragona kung nasaan lakay si Val. At dyan rin pangungunahan ng Pangulo ang isang situation briefing. Aalamin ng Pangulo ang pagtugon ng mga ahensya sa epekto ng malakas na lindol, partikular kung natutugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente at kung ano pang tulong ang kailangang ibigay sa mga napinsalang lugar. Lakay? Yan, sino-sino ang kasama ng Pangulong Marcos? Kasama ba ang DSWD? Ha? Abay may kasabang ayuda, ayan, tulong para sa ating mga kababayang naapektuhan ng lindol, Miss Let. Inaasahan natin yung Lakay na makakasama niya yung ilang miyembro ng gabinete na mukhang nauna na sila doon, Lakay dahil nitong nakaraang linggo ay nagkaroon na sila ng inspeksyon dun sa mga si DPWH Secretary Vince Dizon at maging si Education Secretary Sani Angara. At yun, Lakay, at yung tulong inaasahan nila, Lakay, dahil matatandaan mo nung bumisita ang presidente sa Cebu ay nagsabi rin ng tulong para dun sa lugar. May mga kasama na bang construction materials dyan? DPWH Secretary Vince Dizon, ayan, siyempre mga napinsala dyan, kawawa naman sila. Kaya ang sinasabi nila actually ay na-interview natin kahapon si Secretary Leo Tereso Magno ng Mindanao Development Authority. Challenge sila kayo kasi ini-inspection, di ba? May kasama mga engineer ang DPWH. Pero ongoing pa rin kasi mga aftershock, Lakay, at saka lindol pa rin mismo yung iba, hindi lang aftershock. Ayan. Okay, so after Davao del Norte, ayan, Oriental, ayan, ilang towns pa yung iikutan ng Presidente, Miss Let? Actually, yung unang abiso ay dapat tatlong bayan. Kasama yung Mati, pero yung latest ngayon, ang nababanggit pa lang ay yung Manay at itong Tarragona. So, malalaman natin mamaya kung mayroon pang pagbabago. Pero banggitin ko lang, Lakay, na dapat na yung Lunes ay iba yung schedule ng Presidente, pero schedule yun para nga unahin yung pagbisita sa Davao Oriental. Ayan, maghapon ba siya doon o babalik din ng Malacanang within the day? Babalik rin, Lakay, hindi pa lang natin malaman kung anong oras dahil depende yon sa itatagal ng kanyang pananatili kasi siyempre iikot, Lakay mula sa Manay, ayan, kukumustahin yung ating mga kababayan doon, sisilipin yung ilang mga estrukturang napinsala at magkakaroon pa nga ng situation briefing. Ayan, di ba sasaglit ng Agusan del Sur, Surigao del Sur? Wala sa itinerary. Oo, yung schedule na binigay ngayon ay para lang sa Davao Oriental. Okay, sige nga, Rod. So, abangan natin yan. Kapag ganyan naman, Lakay, halimbawa, mayroong situation briefing, minsan, pati yung mga opisyal, mga lokal na opisyal, dun sa iba pang mga karatig na lalawigan na apektado ay nandoon din. So, kadalasan dyan natin binabanggit ng Presidente kung ano yung tulong. Una, kung ano yung tulong na inilalapit ng mga lokal na opisyal at yung tugon ng Presidente. Alam mo, napaka-importante yung ganitong ginagawa ng Presidente Marcos sa Miss Let, dahil alam mo naman, pag ganitong mga biktima ng kalamidad, abay masilip man lang ng isang opisyal ng gobyerno, lalo at Presidente pa, napakalaking bagay para sa kanila ito para magkaroon ba ng moral booster ba, hindi masyadong malungkot at alam nilang may tutulong sa kanila. Tama yan, Lakay. Kaya actually, nung ilang minuto pa lang pagkatapos nung nangyari ang malakas na lindol dyan sa Davao Oriental, may statement na kagad yung Presidente na pinakikilos yung kaukulang mga ahensya na tugunan
yung pangailangan, yung epekto magkaroon ng rescue at relief operation doon sa lugar. Ayan, sana isama rin ang mga taga-DOH. Ayan, dami na nagkakasakit, ha? Ayan. At yung ano yung report kanina, abay pati mga kasilyas problema yata sa mga evacuation centers. At yung mga nagkakasakit niya, nagkakaroon ng diarrhea. Ayan, siguro ang DOH Secretary Ted Herbosa. Ayan, nasa biyahe po ba kayo? Ayan. Dapat tingnan naman ang kalusugan ng ating mga tinatamaan ng kalamidad, Victor, Lindol, at yung mga evacuation centers natin. Yung din lang kayong naapektuhan yung serbisyong medikal dahil nga may hospital na ayan, mga hospital na Davao Oriental Provincial Hospital na kaya naapektuhan. So yung ibang mga karating hospital, puno naman ng mga pasyente. Kaya ang sabi, mayroon ng mga makeshift na hospital para doon sa mga pasyente na hindi naman malubha yung mga pinsala. Ayan, buti pa ang presidente, ang presensya niya, nararamdaman yung presensya ng DOH Secretary, mukhang hindi maramdaman. Lakay, of government approach naman daw ito. Ganun ba? O baka lahat ng ahensya lakay. O baka alam niya nga. O baka alam niya papalitan na siya kaya hindi na siya nagpaparamdam. Ay, nako talaga buhay. Ayan, dapat ito makatulong ng presidente, ng Pangulo, ha? Sa mga ganitong sitwasyon. Pero iba parang nagtatago, hindi maramdaman. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Bislet. Kaya lakay, malalaman natin mamaya ang update doon sa pamagitan ni Val Gonzales. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming